Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Kanya ng politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanaoan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat.